Ngayong araw, isinara ang zoo at rescue facility na ito sa Davao City para magbigay daan sa isang mahalagang misyon. One, two, three, up! One, two, three! Aminin ko na that there is a pressure in operating a huge crocodile like this. Sa kilalang zoo at park na ito sa Davao City, nakatira ang 80-year-old na saltwater crocodile na si Pangil. Pangil is a main attraction of Davao Crocodile Park, who is around 16 feet. Si Pangil ang pinakamatanda at pinakamalaking buhaya na nandito sa park. Sa katunayan, may sarili pa siyang kulungan. Pangil was brought here to the zoo back in the early 1990s. He was brought to us from Agusan with a gunshot wound on his right rear, close to his tail. Bata pa lang si Pangil nang makaranas siya ng pagmamalupit ng tao. We treated him. There was no way of bringing him back to the wild because there's already a community there. Pero nito lang 2020, panibagong hamon ang kinaharap ni Pangil. Unfortunately, itong si Pangil karoon ng lesion doon sa kanyang kaliwang daliri sa kaliwang paa. Mula sa maliit na sugat sa kanyang daliri, lumala ito at naging tumor. Maliit pa lang yung nasugat. And then, yung management noon was parang wound management lang. 1 year later, nung 2021, nagiging na siya, parang maliit na ping pong ball. Kalaki yung tumor. So, kinuha namin ng sample for biopsy. Dito na-diagnose si Pangil na may squamous cell carcinoma, isang uri ng skin cancer. Sa bigat na 1.5 kilo ang bukol niya. Posibleng nag-develop ang cancer dahil sa katandaan ni Pangil. Mukhang we have no choice but to operate and amputate that area. Napansin kong mabagal lang kumilos si Pangil dahil sa kanyang edad. Dagdag pa ang bigat ng bukol na kanyang dinadala. He's also irritated with his hind leg. Every now and then, parang ginagalaw niya. Dahil dito, bumuo ng isang task force para sa operasyon ni Pangil. Binuo ito ng 20 katao, kabilang kaming mga veterinaryo, vet assistants at caretakers. Hindi namin basta-basta pwedeng turukan si Pangil ng pampatulog. Choosing the right type of anesthetic kasi nga ang fear namin is baka mamaya successful nga namin natanggal yung tumor pero baka mamaya hindi na magising. We computed the dose and we used the lower dose tapos hinati pa namin yung dose at paunti-unti namin binibigay yung mga sedative and tranquilizer. Sige, wait lang. Doon sa muscular part dito sa behind the thigh. Okay, good. Pumasok. Nice one. Habang inihanda si Pangil para operahan, nakabantay ang pinakamatagal na caretaker ni Pangil na si Ray. Sama sa ko yung papa, sabay-sabay kami nagtrabaho. Ngayon, wala na si Papa. Kasi retire na siya. Ngayon, ako na nag-alaga. Malapit na si Pangil sa akin para na siyang kapatid. At tulad ng tunay na magkapatid,
apektado raw si Ray nang malamang may sakit si Pangil. Anong naramdaman? May kaba-kaba na may gagawin tayo? Medyo kaba-kaba ka talaga ako dito sa pagkuha ni Pangil. Parang nag-aalala ka. No? Sige, huwag ka mag-alala. We'll do our best na magamot natin and mabalik sa normal itong si Pangil. Ang una namin gagawin is injectionan muna siya ng sedative. Pero kailangan muna bumaba yung tubig. And then mapush namin siya dito sa ginawang squeeze cage that will protect the animal and the handler. Nang umepekto ang mga binigay naming pampatulog, kailangan na naming papasukin si Pangil sa squeeze cage. 1, 2, 3, best! Na-surprise ako dahil yung dating maliit niya na mass, naging parang cauliflower na kinain niya na yung buong daliri ni Pangil. And that will be involving even the bones. At nung nakita ko, hindi lang isang digit ang apektado, kundi 3 digits na ang apektado dito. Posible kasing bumalik ang cancer ni Pangil kung hindi puputulin ang iba pang apektadong digits o daliri. Kung kailangan nating buksan ng ganon, tanggalin yung digit and then close. Unti-unti naming binabawasan yung toe, seeing how deep the tumor went. And kalaunan, nung tinatanggal ko yung mga toes na yon, ang hirap tanggalin ng buto. So I needed to use oscillating saw para maputol ko yung mga phalanges niya, no? Yun yung mga digits ng mga paa. Pagkatapos ng mahigit 3 oras, natanggal na ang mabigat na dinadala ni Pangil. Finally, we completed the procedure for Pangil. Nahirapan talaga ako doon with my team, Doc Bayani. Things became much more manageable. Pero hindi pa rito nagtatapos ang pagsubok ni Pangil. The post-op care, I think, will be one of the most difficult tasks of Team Pangil. Dahil sa ngayon, mukhang ganda-ganda ng pagsara namin ng sugat niya. Pero, syempre, pagka gumagalaw na si Pangil, yung stump na iniwan namin, pwedeng bumukayan. Yung pagbibigay ng antibiotics niya, yung pain medications, how to prevent flies that will be attracted in that wound area. Sa ngayon, aktibo na ulit si Pangil, pero mahigpit pa rin binabantayan ang kanyang kalusugan. It's not every day, it's not every year that you get to experience in treating a large crocodile, a very old crocodile like this. Who knows if crocodiles in the wild also develop tumors like this. Sentro man ng atraksyon si Pangil sa pasilidad na ito. Sa wild, ang kanyang lahi ang laging kinakatakutan. Matutunan sana natin silang irespeto. Yan din naman ang hiling ni Pangil sa mga tao.